At dahil lagi na lang siyang napapahiya, hindi na siya nagreklamo nang dumaong sila sa pier at sinabi ni Joaquin na gamitin nila ang hammer nitong sasakyan. Okay, may karpintero naman siguro na may sariling sasakyan na nagkakahalaga ng 2 to 4 million pesos, ano? LOL, lalong gumanda ang halunong after 10 years, sabi ni Ana nang nasa biyahe na sila. Panay ang belang ng ulo nito sa kabilaang bintana. Parang batang al na aliw ito sa nakikita. Si Celine man ay tuwang-tuwa. Hindi na aalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Hanggang sa huminto sila sa isang malawak na bahay na yari halos lahat sa kahoy at kawayan. Tita Wela, nandito na kami. Malakas na tawag ni Ana sa tiyahin na unang bumaba sa sasakyan. Isang ginang na mataba ang lumabas mula sa bahay at sumalubong sa kanila. Ana, Celine, Panipi. Kumusta po kayo, Tita Wela? Tuwang-tuwang yamakap si Ana sa tiyahin. Si Celine ay nagmano naman na ginaya ni Joaquin. Mabuti naman, ang Lola Soledad niyo ang hindi okay. Pero mamaya niyo na siya tingnan dahil tulog pa. Nakarating kayo. Gusto po naming makita si Lola. Miss na rin po namin kayo, si Celine ang sumagot. Masaya rin ako na makita ko kayo ulit. Siguradong matutuwa ang lola niyo kapag malaman niyang pati kayo ay nakauwi. Ay, teka. Napansin na ng kanilang tita Wela ang presensya ng kasama nila. Namamanghang sinipat nito ng tingin si Joaquin bago ibinalik ang atensyon sa kanila. Sinong kasama niyo? Artista ba iyan? Panipi. Napahadjijek si Ana. Napalingon naman si Celine sa asawa. Suot pa pala nito ang sunglass nito. Paimpol niya itong sinuko upang ipaalas iyon. Asawa po siya ni Ate Celine, tita, siya po si Kuya Joaquin, pakilala ni Ana kay Joaquin. Hindi po siya artista, sadyang gwapo lang po. Alang-inang tiningnan ulit ng tiyahin nila si Joaquin. Parang ayaw maniwala na hindi artista ito. Sabagay, napakaganda mo naman kasi, Celine. Siyempre ay gwapo ang mapapangasawa mo. Alang-inang napangiti si Celine. Sigurado ba kayong hindi siya artista? Pangungulit ni Tita Wela, hindi po talaga, tita. Katunayan karpintero po siya, pagsasabi na ni Celine na plinano niyang pagkatao ng asawa. Nang balingan niya ng tingin ng asawa ay malikot ang mga mata nito sa paligid. Namamangha at hindi niya ito masisisi dahil napakaganda naman talaga ang lugar nila, lalo na ang paligid ng bahay ng Tita Wela nila. Isa ito sa may malaking farm ng kape na minana nito sa Lola Soledad nila. Mistulang isang lunti ang dagat ang halunong dahil sa mga tanim na kape. Coffee trees were planted in straight rows, perfectly aligned, across the wide expanse of land. Sa bawat pag-ihip ng hangin ay sumasabay ang pagsasayaw ng mga dahon at mga sanggang hitik ng magkahalong kulay na berde at pulang mga coffee bean. Talaga ba? Ay, bakit parang hindi naman? Wika ni Tita Wela habang tinitingan pa rin si Joaquin. Parang anak mayaman nga, Nako, hindi po. Parehas lang din po natin ang pamilya nila na tama lang, pagsisinungaling pa ni Celine. Opo, tita, saka ganyan naman talaga ang pormahan kapag taga Maynila, di ba? Mukhang yayamanan, tulong sa kanya ni Ana. Ganoon ba? Sa bagay, sa wakas ay mukhang napaniwala naman na nila ang tiyahin nila. This is a nice place, hindi namang napigil ang puri ni Joaquin sa lugar. He couldn't even tear his eyes away from the breathtaking view. How much do you think this place would cost if bibilhin ko kung sakali? Ngunit ay dagdag pa nito kasi na ikinalaki ng mga mata nilang magkapatid. Madaling hinayla ni Celine ang asawa sa medyo malayo. Mas malapit sa mga tanim na kape na nakakabighani namang talaga sa paningin at pang-amoy ni Joaquin. Natuwa ang asawa, ni hindi niya napigilan na hawakan ang mga hinog na kumpol na bunga ng kape at amuyin. Hindi ako nakikipaglokohan dito, anggal na rito ni Celine. Masama ang tinging ipinukol sa kanya ni Joaquin. Umayos nang tayo at humalukip-kap. Ano na naman, malinaw ang pakiusap ko sa iyo na magpapanggap kang karpintero, hindi ba? Panipi. Yeah, so, sa tingin mo may karpintero na kayang bumili ng ekta-ektaryang coffee farm? Pinaikot ni Joaquin ang dila sa bibig na nag-isip. Malalim ang buntong hininga ang pinakawalan naman niya upang mapakalma ang sarili. Inis na siya sa tipaklong. Hindi niya alam kung siya ba ng siyangga rito o ang tipaklong na ito. Mabuti na lamang at nakalusot siya kay Tita Wela niya kanina. Sinabi niyang nagbibiro lamang si Joaquin. Umayos ka naman.
Hindi pa natin nakikita si Lola Salome. Mabubuking na tayo nito. Nagkamot-kamot niya ang ulo na pakiusap sa asawa. So, what kung mabuking tayo? That's no longer my problem, ngunit walang pakialam na pagrarasan ng tipaklong. Naningkit ang mga mata niya. Alam niyang inaasar lang siya nito. At hindi siya natutuwa. Huwag mo namang gawing biro lang ang pagpunta natin dito. Hindi na para sa akin kundi para sa Lola Salome ko na lang kung may natitira ka pang puso, umaalon ang dibdib niya sa hinanakit na sabi pagkuwan. At dahil mababa ang mga luha niya ay tumulo ang isang butil. Tumaas ang isang kilay ni Joaquin nang makita iyon. Nabahala, hey, inaano ba kita? Baka sabihin ng kamag-anak mo ay pinapaiyak kita Panipi. Ikaw kasi sisi niya, napaluhan na talaga siya. Stop it. Ayokong mahabol ng itak dito, Celine. Napalingon-lingon si Joaquin sa paligid. Natigilan naman na si Celine. Kitang-kita niya kasi na namutla si Joaquin. Mukhang takot nga ito sa itak. Ang mga luha niya ay biglang mga umatras. At habang napapantastikuhang napatitig na siya sa asawa, ay pinalis ng kanyang mga daliri ang luhang naglandas sa pisngi niya. Napahiyang nag-iwas naman ng tingin si Joaquin. Biglang nahiya sa kanya. Shit! Naimura pa nito nang tumalikod. Napalabi si Celine. Na-curious na siya at lumakad upang magkaharap ulit silang mag-asawa. Mapang-asar na tinitigan niya ito. Subalit tinalikuran ulit siya. Umikot naman ulit siya at tiningnan niya ito ng makahulugan. Tinalikuran siya ulit nito. Umikot siya ulit at sinuyod niya ng tingin mula ulo hanggang paa. Hay! Nenas na napamaywang na lamang si Joaquin ng napansing para na silang mga baliw. Bumuntong hininga ang lalaki at umirap. Takot ka sa itak, tukso niya rito. Of course not, madiin nitong sagot. Bakit namutla ka kanina? Bakit? Anong nangyari at takot ka sa itak? Mga tanong niya pa rin kahit itinanggi na iyon ng asawa. May pahimas-himas pa sa baba. And who the hell isn't afraid of itak Panipi, napalabi siya. Kung ihahabol sa iyo, oo, nakakatakot. Pero kung hindi naman, ay syempre hindi nakakatakot. Nalukot ang mukha ni Joaquin. Sinikap na i-compose ang sarili sa pamamagitan ng kinagawiyang pagpapamulsa ng mga kamay sa harapang bulsa ng pantalon. Napahajijek na si Celine. Hulaan ko, may karanasan ka sa itak, Sabihin mo, sino ang humabol sa iyo ng itak noon? Panipi. You know what? You notice so many things in life. Kaya ang pangit mo, panlalait sa kanya ni Joaquin. Napasinghap siya, makapangit ka naman. Nakataas ang gilid ng labi na itinabingi ang ulo na sinenghapan na lamang siya ng tipaklong. Silent way na pagsasabing, bakit maganda ka ba? Ate Celine, Kuya Joaquin, tara na raw dito. Gising na raw si Lola Salome. Hindi na siya nakaporma pa dahil tumawag na sa kanila si Ana. Kamakaway ito sa veranda ng bahay na kahit puro siyari sa kahoy, ay dalawang palapag naman at malawak. Masama ang naging tinginan muna nilang mag-asawa bago naglakad. Walang mag-e-English. Walang bibili ng kahit ano. Lagi mong tatandaan na karpintero ka lang kaya wala kang pera. Bago sila pumasok sa bahay ay pabulong na paalala ni Celine kay Joaquin. Subalit imbes na makinig o sagutin siya ay nagpatiuna na ito ng pasok. Sinadya pang binangga ang kanyang balikat. Irritable siyang nagbuga ng hangin. Bakit? Bakit ba kasi pumayag pa siyang isama-sama ang tipaklong dito sa halunong? Tandang padamdam. Ilang inhale at exhale ang ginawa niya bago siya nagpasyang pumasok na sa bahay. Subalit bago pa man niya magawa iyon, ay isang boses ang nagpalingon sa kanya sa likuran. Wow! Kita niyo ito, mga katropa. GMC Hummer EV. Ang astig. Imagine, dito pa sa probinsya ako makakakita ng ganito kastig na sasakyan. Amazing! Malakas kasi na boses ng lalaki na may hawak ng high-tech na selfie stick. Parang nagba-vlog, lumabas si Joaquin ng mapansing may tinatanaw siya. Nakapamulsa pa rin ito na pinanood din ng lalaki na ginagawa ng content ang kanyang sasakyan. What is that Mongoloid doing? Pinatahimik ni Celine ang asawa. Ngunit napatanong din siya sa isip kung sino ang lalaking ito. Nasagot ang katanungan niya nang sumulpat na ang mag-inang sina Tita Rosa at Eli. Siguro ay kasama nila ang lalaki. Tiyahin niya si Aling Rosa, kapatid ng kanyang tatay at ni Tita Wela niya. Anak naman ng Aling Rosa si Eli,
kaya pinsan niya ito. Dumating na rin pala sila sa Halunoy. Balita niya, tulad nila ay sa Maynila na rin ito nagtatrabaho bilang bank teller. Oh, Celine, bakasyon din pala kayo. Pansin sa kanya ni Eli nang makalapit silang mag-ina sa kanilang mag-asawa. Kapansin-pansin ang pagtingin nila kay Joaquin. Oo, kumusta, Inson? Aniya na kinabahan. Sa laging sinasabi ni Ana na nang api sa kanila na kamag-anak, nangunguna itong si Tita Rosa nila. Kasama mo ba si Ana? Tanong na nito. Opo, tita, nandoon na po siya sa taas, kiming Aniya. Ay, buti may pinagpamasahe kayo. Baka umutang kayo, dapat nagsabi na lang sana kayong magkapatid sa akin, ang Tita Rosa na niyang yumandar na nga agad ang panliliit sa kanila. Meron naman po dahil may trabaho naman po kaming magkapatid, Aniya na nahiya. Ano namang trabaho? Crew o sales lady? Hi, wala ba kayong mapasok na mas magandang trabaho? Sana ay tuluran nyo ang mga pinsan nyo. Si Brian, alam nyo bang engineer na? Iyong si Bea na anak ni Tito Armanyo, nurse na at nasa ibang bansa na. Panipi. Hindi na umimik pa si Celine. Napatungo na lang siya kaya hindi niya nakikita ang pagsaside eye ni Joaquin sa kanyang tabi at paminsan-minsan ay masamang tingin ito sa mag-inang arrogant. Ay, sino pala ito? Kasama nyo ba? Saglit ay pansin ng ginang kay Joaquin. Noon na nang i-intimidate na tinitigan ito ni Joaquin. Iyon pa lang ay parang tumiklap na ang ginang, hindi lang ipinahalata. Asawa ko po, tita. Si Joaquin po, pagpapakilala ni Celine sa asawa sa mag-ina. Han, tita at pinsan ko pala, sabi naman niya kay Joaquin. Kung bakit tinawag niya itong, Han, ay mamaya na niya iisipin. Basta lumabas na lang bigla sa dila niya. Bagaman na bigla ay inakbayan naman siya ni Joaquin. Ikinagagalak ko po kayong makilala, tapos ay bati nito sa mag-ina. Ginhawang-ginhawa si Celine na hindi naging pasaway ngayon ang tipaklong niyang asawa. Guwapo siya, mama, narinig nilang bulong ni Eli sa ina. Pinataasan at pinababaan ni Aling Flor si Joaquin ng tingin. Ano naman kung guwapo? Haangga lang ako sa kanya kung maganda ang trabaho niya at sikat siya katulad ni Jonathan, tapos ay parang ayaw pat-alaw na saad. Jonathan, halika nga dito. Ang paglingon ng mag-ina sa patuloy na pagbavlog ng lalaking Jonathan pala ang pangalan ay sinamantala iyon ni Celine. Tiningala niya si Joaquin at sinenyasan sa mata na umayos ito. Dinilatan niya na tumahimik lang kahit nayabangan sila ng yabangan ng kanyang mga kamag-anak. Napasinghap si Joaquin. Hindi makapaniwala na minamaliit na nga sila ay tatahimik pa sila. Damn! Ito si John Atha, my boyfriend. Sikat siya sa YouTube na vlogger, proud na proud sa nobyo na pakilala ni Eli sa kanila. Babe, pinsan ko si Celine at asawa niya raw. May yabang na nakipagkamay sa kanila si Jonathan. Panay pogi. Pogi din naman ngunit walang panama kay Joaquin, at dahil mayabang, ay nakakairita. Pigilan mo ako, sisikmuraan ko yan, bulong sa kanya ni Joaquin na kung akalain ay sweet na hinalikan ang buhok niya. Nasamid si Celine. Muntik na siyang mapahalagpak ng tawa. Ilan na ba ang subscriber mo, Jonathan? Tanong ni Aling Rosa. Halatang sadya para lamang magyabang. 10,000 subscribers na po, Maria. Pero may mga kalahating milyon na akong mga views sa mga content ko, mayabang din pala talagang sagot naman ng lalaki. Nagkatinginan sina Celine at Joaquin. Alam nila parehas na pidgel nila ang tawa. Pero minsan pa ay paimpol niya itong sinabihan na shut up lang. Ang asawa mo, Celine. Baka naman ikaw pa ang nagpapalamon yan dahil popogi lang ang alam. Parke gwapo ay inasawa mo na, nakahalukip-kap na tanong ulit sa kanya ng tiyahin. Malambing na ikanawit niya ang mga kamay sa bisig ni Joaquin. Hindi naman po, tita. Masipag po ang asawa kong ito kahit na. Kahit na ano, Celine, si Ellery na ayaw pat-alaw. Kung makalingkis na rin sa nobyo ay para ng ahas. Ano, kasi karpintero ang asawa ko, pagsisinungaling ni Celine. Saglit na natigilan ang mag-inang Rosa at Eli. Hindi nagtagal ay mga nagtatawa, kasama na si Jonathan. Nainsulto si Joaquin na bamukol ang dila sa kanyang pisngi. Katie na sabihing kaya niyang bilhin pati buhay ng mga ito, ngunit dahil kinukulot ni Celine ang kanyang braso ay pidgel niya ang sarili. Nakailang mura na lamang ito sa isip. Iyang gwapo niyang iyan, karpintero lang. Abay wala palang silbi.
Walang diskarte kung ganon, pangmamata na nga ni Aling Rosa kay Joaquin. Hindi naman po, masipag naman po ang asawa ko, tita. Kayang-kaya niya po akong buhayin 10 ng magiging anak namin, pagtatanggol kuno ni Celine sa asawa. Sus, sabi mo lang yan. Kilala ko na ang karakas ng katulad ng lalaking yan. Kunwari ay masipag sa una pero katagalan ay palamunin na lang, walang prenong saad pa rin ni Aling Rosa. Napabuntong hininga na lang si Celine. Binalingan niya ang asawa at nginitian. Subalit kay sama na ng tingin sa kanya. Mukhang sinisisi na siya ni Joaquin sa mga pang-iinsulto nitong natatamo. Oh, nandito na rin pala kayo Rosa. Halina kayo sa loob. Hinihintay na kayo ni nanay. Lalo na ikaw, Celine, pasalamat niya at bungad na ng tita Wela niya. Sige po, madaling hinayla na niya si Joaquin papasok ng bahay. Walang imak na nagpatianod naman ang asawa. I have never experienced an insult in my entire life. Ngayon lang, damn it. Ngunit mahina ang boses nito na reklamo ng paakyat na sila sa hagdanan. Sorry na, babawi na lang ako, nakangiwing paghingi niya ng paumanhin. Napasinghap lang si Joaquin. Pagpasok ng mag-asawa sa kwarto ni Lola, nakita nila agad ang matamlay at kahabag-habag na hitsura ng matanda sa kama. Lola, madaling nilapitan ni Celine ang matanda. Celine, ikaw ba yan? Dahil may kahinaan na rin ang mga mata ng matanda ay hindi siguradong tanong nito. Opo, Lola, ako nga po, naiiyak na sagot niya. Madamdamin niyang hinawakan ng pulos, kulubot at payat na kamay ng matanda na lalo niyang ikinahabag. Pinagmasdan ni Celine ang matanda habang kip-kip sa kanyang dibdib ang kamay nito. May humihiwas sa puso niya habang ibinabalik siya ng alaala na panay ang tulong nito sa kanila lalo na noong namatay ang magulang nilang magkapatid, pero hindi man lang nila ito matulungan ngayon. Ni hindi man lang nila maalagaan. Sobrang saya ko at dinalaw niyo akong magkapatid. Masaya ako na ibabalita ko sa nanay at tatay niyo na hindi niyo pa rin ako nakakalimutan kapag nakita ko sila sa langit. Sasabihin kong lumaki kayong maayos at, huwag mong sabihan yan, Lola, please, samo niyang putol dito. Sinikap niyang huwag ipahalata ang garalgal sa tinig. Ang sabi ng tita Wela nila kanina, ay dapat magpakatatag sila para sa matanda para mas hindi ito mahirapan. Huwag daw nilang ipapakita rito na umiiyak sila. Ngumiti si Lola Soledad. Inabot ang kanyang mukha at hinaplos ang kanyang pisngi. Napapikit naman siya't ninamnam ang init niyon. Pakiramdam niya kasi ay hinawakan na rin siya ng kanyang tatay. Pasyo, ngunit ang ikinamulat ng mga mata niya bigla ay nang bigkas ni Lola Soledad. Maang na napatingin siya rito, at nang sundan niya ang tinitingnan nito ay si Joaquin pala. Ang nanahimik lang sa tabi habang nakahalukip-kap na si Joaquin ay nanlaki naman ang mga mata dahil nasa kanya na ang lahat ng tingin. Ang matanda, sina Ana at Celine at pati na ang bagong pasok sa silid na sina Aling Wela, Aling Rosa, Eli at Jonathan. Pasyo, nandito ka, sinusundo mo na ba ako, mahal ko? Sabi pa ni Lola Soledad habang nakatingin kay Joaquin. Nagusot ang mukha ni Joaquin. Sa isip-isip niya who the hell is Pasyo? Takang-taka na napatingin din siya sa kanyang likuran dahil baka nasa likuran niya ang Pasyo na tinawag at kinausap ng matanda. Ngunit pader na ang nasa likod niya. Mukhang nakikita ka ni nanay na si Tatay, Joaquin. Pasyo ang pangalan ng tatay ko, paliwanag na ni Aling Wela. Nakalas ang pagkaka-cross arms ni Joaquin. Literal na nalaglag ang panga niyang itinuro ang sarili. Ako, kahit man si Celine ay namamanghana. Nang itinaas ni Lola Soledad ang kamay nito, na parang inaabot si Joaquin, na inaakalang ang asawa ay mabilis niyang hinawakan iyon. Lola, hindi po siya si Lolo Pasyo. Siya po si Joaquin, ang asawa ko po, at maamong sabi niya. Nay, hindi po siya si tatay, sabi na rin ni Aling Wela sa inang nilapitan. Subalit ay parang walang naririnig ang matanda. Gusto pa ring abutin si Joaquin. Mukhang inaatake na naman ng delirium ang lola nyo, paliwanag ni Aling Wela sa nangyayari sa matanda. Madalas na siyang ganito simula nagkasakit siya. Kung ano-ano ang nakikita. Parang nagha-hallucinate. Meron na rin kasi siyang Alzheimer. Nagkatinginan ang lahat ng nasa silid. Kaya naman pala, naibulalas ni Ana. Kawawa naman si Lola. Akala niya si Lolo si Kuya Joaquin. Napabuntong hininga si Celine. Dahil naroon na sa tabi ni Lola Soledad si Aling Wela ay nilapitan na niya ang asawa.
Nagkatinginan sila tapos ay pinanood ang pagpapakalma sa matanda. Babalik na lamang kami, Wela, kapag maayos ang pag-iisip ni nanay, paalam naman ni Aling Rosa. Parang nandiri o natakot pa itong nagmamadali na lumabas. Kumusta, ate? Hindi ba iyon nagmoldite sa inyo kanina? Bulong ni Ana kay Celine pagkalabas ni na Aling Rosa sa silid. Pinandilatan niya na lamang ito ng mga mata upang tumahimik muna. Wela, ang tatay mo nandito siya. Sinusundo na niya ako. Ayon siya, pagpipilit ni Lola Soledad sa nakikita. Itinuro ulit nito si Joaquin. Napasinghap si Joaquin ng sabay-sabay na naman na tumingin sa kanya ang mga babae. What the? Si Ana na bumungisngis ay bahagyang siniko ni Celine. Pasyo, miss na kita, mahal ko, abot na naman ni Lola Soledad kay Joaquin. Hindi na nakatiis si Celine. Naawa na siya sa lola niya. Joaquin, panipi. What? Panipi. Pagbigyan mo kaya si Lola. Lapitan mo siya at kunwari ikaw nga si Lolo. Kawawa naman, nagdadalawang isip man dahil imposible na pagbibigyan siya ay pakiusap niya sa asawa. Pabiglang tingin sa kanya ito. Nagsalubong ang mga kilay. You're not serious, are you? Napahajijek ulit si Ana. Hindi tinitingnan na sinipa ito ni Celine sa paa. Hindi ka ba naaawa sa matanda? Siguro naman may lola ka. Sabay pangungonsensya niya kay Joaquin. Napasinghap si Joaquin. Pasyo, yakapin mo ako mahal ko, samamo ni Lola Soledad kay Joaquin. Ang mabuti pa ay lumabas muna kayo, pagtataboy na sa kanila ni Aling Wela. Hindi po, tita, dito lang kami. Magpapanggap po si Joaquin na si Yolo Pasyo, ngunit sabi ni Celine at itinulak na niya si Joaquin paatros. Bahala na si Batman, kasama na si Superman. Takot ang hitsurang napabalik si Joaquin. Wala sa usapan ito, Celine. Sige na, para kay Lola, itinulak niya pa rin ito. Oy, mas malakas na tulak kaya napalapit na si Joaquin sa kama. Oh, mahal ko, umiyak na si Lola Soledad nang mahawakan si Joaquin. Ngiwing-ngiwi na lamang si Joaquin. Gayunman, pinagbigyan na nito ang matanda. Nagpahawak na siya, kay tagal kong hinintay na makita at madama ulit ang pagmamahal mo, Pasyo. Sa wakas, magkakasama na tayo ulit. At talagang niyakap pa talaga siya ng matanda. Pigil ng tawa sina Celine at Ana na nagsisikuan. Naitakip nila ang mga kamay nila sa bunganga nila. Napapailing naman sa kanila si Tita Wela nila. Joaquin sighed. Hindi siya makapaniwala na ginagawa niya ang lahat ng ito ngayon. Ngunit hindi naman nagtagal ay natuwa na rin siya nang maramdaman niya ang yakap ng matanda. Nang ulila siya bigla sa lola niya kaya gumanti na rin siya ng yakap. Natigilan si Celine nang makita iyon, at sa huli ay napangiti. Natuwa siya dahil hindi naman palasing tigas ng bato ang puso ng kanyang asawa. Sino ka? Bakit ka nakayakap sa akin? Subalit laking gulat na naman nilang lahat nang biglang pagwawala na ni Lola Soledad. Lola, ano po? Bastos kang bata ka. Hindi na ituloy ni Joaquin ang paliwanag dahil bigla na lamang siyang sinampal ni Lola Soledad. Lola, sabay na bigkas ni na Ana at Celine. Naku po, bulalas naman ni Aling Wela. Hawak ang pisnging na sample na natulala si Joaquin. Napakabilis itong inilayo ni Celine. Ayos ka lang. Nahihindak na tanong niya rito. Parang na-estatwa na talaga si Joaquin kaya walang naging reaksyon. Hindi makapaniwala na may nilalang na nagawang sampilan siya. For Christ's sake, he is Joaquin Velasquez, the CEO of Regal Empire, feared by all. Tumindi naman ang pagkakangiwi ni Celine. Mukhang malalagoy siya mamaya. Doreen, sino ba ang lalaking yan na nakayap sa akin? Tanong ni Lola Soledad. Bigla ay parang lumakas ito dahil sa pag-aakalang may bumabastos dito sa kabila ng edad nito. Nay, kumalma ka muna. Hindi siya masamang tao, siya si Joaquin. Asawa siya ng apo mong si Celine, pagpapakalma ni Aling Wela sa ina. Asawa siya ni Celine kamo, mukhang natauhan naman agad ang matanda. Opo, Lola, at inakala mong siya si Lolo Pasyo kaya niyakap mo po siya, tatawa-tawang lapit na ni Ana sa matanda. Naglalambing na hinawakan ang kamay. Ay, nako, inatake na naman pala ako ng sakit ko. Nakakahiya sa asawa mo, Celine. Nabahala na ang matanda. Iniwan muna ni Celine si Joaquin at nakangiting lumapit din sa kanyang Lola Soledad. Ayos lang po, yun, Lola. Hindi ba siya nasaktan?
Hindi naman daw po. Nakakahiya ako. Pasensya na kayo. Matanda na ang lola nyo. Wala po yun, lola. Ay ho, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya, paghingi pa rin ng paumanhin ni Lola Soledad kay Joaquin ang balingan niya ito ng tingin. Halata ni Celine na hindi okay para kay Joaquin ang nangyari pero laking pasalamat niya nang umiti pa rin ang asawa sa lola niya. Ang mabuti pa ay dalhin ko muna kayo sa magiging kwarto nyo. Napagod nga pala kayo sa biyahe. Mamaya na lang natin ipagpatuloy ang kamustahan, maya-maya ay sabi ni Aling Wela. Sumang-ayon sila. Lumabas na sila sa kwarto ni Lola Soledad matapos silang magpaalam dito. This is all your fault. Mahina pero napakadiin na sisi na ni Joaquin kay Celine nang patungo na sila sa magiging kwarto nila. Naunang inihatid nila sa isang kwarto si Ana. Sorry na, hindi ko naman alam na gagawin iyon ni Lola, dahilan ni Celine. Kita lahat ang mga ngipin niyang ngumiti pero ngiwi-ngiwi. You will pay for this. Angle pa rin sa kanya ng asawa. Sinipat pa nito ang pisning na sample. Celine pressed her lips tightly upang hindi siya matawa o mapangiti. Heto namang kay Mia ang magiging kwarto niyo para mas malaki ang kama, lingon sa kanila ni Aling Wela nang nasa tapat na sila ng pinto ng isa pang kwarto. Salamat po, tita. Nasaan po pala si Mia ngayon? Panipi. Nasa Canada. Alam mo naman yun kahit graduate sa pagiging teacher ay mas pinili pa ring mag-abroad. Caregiver siya ngayon doon at awa ng Diyos maayos naman daw siya roon. Ngumiti siya sa tiyahin. Mabuti pa po siya nasa Canada. Nakakita na ng snow. Nakita niya sa kanyang peripheral vision ang pagtingin sa kanya ni Joaquin. Nagkunwari lang siyang hindi niya napansin. Oo, sayang nga at hindi siya makakauwi. Reunion na sana niyong magpipinsan pala dahil nakauwi pala kayo. Pero ayos lang dahil noong nakaraang New Year ay umuwi naman sila. Nagkasama sila ng lola nyo kahit paano, patuloy ni Aling Wela sa usapan nila. Tumanggaw-tango naman siya, pasok kayo, giya na sa kanila nang tiyahin nang mabuksan nito ang pinto. Pumasok nga silang mag-asawa. Kulay pink ang kwarto kaya naman naiilang si Celine. Baka kasi nandidiri ang aswang ngunit tila wala namang pakialam ito. Gusto mong kumain, pag-alok na lamang niya. Hinayaan na lang din niya ang kulay pink na kwarto. I prefer to rest, sagot ng asawa. Sige, maiwan muna kita kung ganun para makapagpahinga ka ng maayos. Akay tutulong na lang sa labas. Hindi na ulit siya nito sinagot. Nahiga agad ito sa kama. Pagkalabas ni Celine sa kwarto ay kinatok niya ang magiging kwarto ni Ana. Bakit? Tanong nito nang pagbuksan siya. Ana, hiyang-hiya ako sa kuya Joaquin mo. Panipi. Bakit? Anong nangyari? Panipi. Hindi ba sabi ko ayaw niya ng kulay pink? Panipi. Napangiwi na talaga siya. Iyong kwarto namin halos lahat kulay pink. Pati cabinet. Panipi. Talaga, natawa na si Ana. Oo nga, para kaming nasa loob ng Barbie box. Panipi. Mas nagtatawa pa si Ana. Bakit ka ba tawa ng tawa? Site niya rito. Kasi naman, ate. At least kayo nasa loob lang ng box ni Barbie. Kumusta naman ako? Panipi. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ha, panipi. Kinuha ni Ana ang kamay niya at hinayla siya papasok sa kwarto. At anong nga niya nang makita niya ang loob niyon? Oh, di ba? Bongga. Natawa ulit si Ana. Hindi naman niya alam kung matatawa siya o masusuffocate agad. Paano'y kulay blue naman halos lahat ng pintura ng kwarto ni Ana? Kung sila ni Joaquin parang nasa loob ng Barbie box, si Ana ay parang nasa loob naman ng galon ng mineral water. Goodness! Alam ko na kung kanino tayo nagmana nang wala kaayusan sa bahay, salita niya na parang may maasim na pagkain sa bunganga niya pagkuhan. Kay Tita Wela, at sabay nilang bigkas, pati tuloy siya ay natawa na rin nang lumabas na sila. Halos sumakit ang tiyan nila kakatawa habang patungo sa kusina. Nagkayayaan silang magluto para matulungan na ang kanilang tiyahin, nakasama sa misyon nila kaya naroon sila sa halunong. Subalit nadatna naman nila roon sa kusina si Aling Wela na nakapagluto na pala at naghahain na pati sa lamesa. Nagkatinginan na lang silang magkapatid at nagkibit balikat. Lumingon ang ginang nang naramdaman agad ang presensya nila. May maitutulong po ba kami, tita? Alang-inang tanong ni Celine. Patapos na kasi ang tita nila sa ginagawa. Ngumiti ang ginang. Mabuti at bumaba na kayo. Saktong-sakto,
Halina kayo't umupo nang makakain na kayo ng hapunan. Nahihiyang dumulog silang magkapatid sa hapag. Automatiko ang pagkalam ng kanilang mga sikmura nang makita nila ang mga seafoods na ulam. Nakakatakam ang malalaking buttered shrimp at tahong, adobong pusit at inihaw na tahong. Sana po sinabi niyo po na maghahain na para nakatulong po kami, ani Celine. Ayos lang. Niluto ko na lahat yan kaninang hinihintay ko kayo. Sige na, huwag na kayong mahiya, kumain na kayo. Alam niyo naman na maaga dito sa probinsya kapag kumakain, hindi ba? Ngumiti na silang magkapatid. Hindi na nga sila nahiya dahil na-miss din naman nila ang mga luto sa probinsya. At dahil likas silang matako ay nagunahan pa sila ni Ana sa serving spoon. Ay, teka, Celine. Nasaan pala ang asawa mo? Hindi ba kakain? Nang maalala ni Alingwela si Joaquin. Umiling siya, mas gusto raw po niyang matulog muna. Dadalan ko na lang po siya sa kwarto mamaya, tita. Ganoon ba? Opo, panipi. Tumanggaw tango si Alingwela. Oh, siya kumain lang kayo nang kumain dito. Silipin ko lang si nanay sa kwarto at pakakainin na rin. Baka sakaling kumain na dahil nakita na kayo. Salamat po, tita. Huwag po kayong mag-alala, ako po ang magbabantay magdamag kay Lola ngayong gabi. Magpahinga naman po kayo, pagpepresenta ni Ana. Proud na binalingan ito ng tingin ni Celine. Mabuti naman at hindi pasaway ngayon ang kanyang kapatid. Ay, hindi ka ba pagod sa biyahe, Ana? Panipi, hindi po, tita. Kayang-kaya pa po, panipi. Sigurado ka, ayaw pa rin sanang pumayag ni Aling Doreen. Hayaan nyo na po si Ana, tita. Nandito naman po talaga kami para bumawi kahit paano kay Lola. Bukas ako naman po ang magbabantay para makabawi po kayo ng tulog. Siguradong pagod na po at puyat kayo sa pag-aasikaso kay Lola, sabad na niya sa usapan. Hindi naman gaano. Malungkot na napabuntong hininga ang ginang. Masaya naman ako na naaalagaan ko ang lola niyo sa mga huling sandali niya. Hindi ako mapapagod. Sabay silang magkapatid na ngumiti rito na sinuklian din ng ginang. Bukas po pala, tita. Bibili kami sa bayan ni Joaquin ng mga kakailangan natin dito. Pakisulat po sana ang mga importante, lalo na ang mga kailangan ni Lola kasama na po ang mga gamot niya. Kami na po ang bahala sa lahat, imporma na rin ni Celine. Manghang napatitig sa kanya ang tiyahin. Sigurado ba kayo? Baka naman nakakahiya sa asawa mo. Baka maubos ang ipon niyong mag-asawa. Napakahirap pa namang magkarpintero. Imposible pong maubos. Kahit bilhin niya po ang buong palengke, pilya ang ngiting saad ni Ana. Sinipa niya ito sa ilalim ng lamesa. Aray naman, kaya reklamo nito na sunod. Sinenyasan niya itong tumahimik. Hindi nyo kailangang gumastos dahil magpapadala naman daw ang mga pinsan nyong nasa abroad. Ang nandito kayo ay sapat na. Maligaya ako at maligaya ang lola nyo. Iyon ang mahalaga, sabi naman ni Alingwela na nilapitan siya. Nakangiting hinaplos ang kanyang likod. Isa pa ay darating ang pinsan nyong si Brian na anak ni Tito Arman nyo sa Cebu. 5 ang naging anak ng Lola Soledad at Lolo Pasio nila. Ang panganay na si Tito Carlos nila na nasa Ilocos daw ngayon. Si Tita Rosa nila ang pangalawa. Pangatlo si Tita Wela nila at pang-apat si Tito Arman nila. Ang tatay naman nila na bunso. 5 silang magkakapatid na mabuti na lamang tig-isa at tig-2 lang ang anak kaya iilan lang silang magpipinsan. Talaga po, darating si Kuya Brian dito. Inunahan siyang bulalas ni Ana. Close kasi nito ang pinsan nilang iyon sa social media kahit hindi pa mga nagkikita. Oo, at alam nyo bang engineer na siya? Civil engineer na raw. Opo, sinabi na po sa amin kanina ni Tita Rosa, sagot niya. Civil engineer daw at kasama niya ang kaibigan niya yata, imporma pa sa kanila ng tiyahin. Baka po girlfriend, ani Ana. Ewan ko lang, nagkibit balikat ang ginang. Ay, siya doon muna ako sa lola nyo. Kumain kayong maigi. Opo, tita, sunod na lang po ako doon pagpapalitan ko kayo, habol ni Ana rito na sabi. Pagkatapos nilang kumain ay tulungan silang magkapatid sa pagliligpit at paghuhugas ng pinggan. Isinama na rin nila ang pinaglutuan. Hindi nila iniwan ang kusina na madumi. Sinabi nila sa isa't isa na kahit ngayon lang ay maging malinis sila sa bahay upang hindi nakakahiya. At tinupad nga ni Ana ang sinabing ito ang magbabantay ngayon kay Ayla Soledad nila. Dumiretso ang kanyang kapatid sa kwarto ng matanda.
Siya namay sa kwarto nilang mag-asawa dala ang nakatray na pagkain. Napalabi nga lang siya nang makita niyang mahimbing pa rin ang tulog ni Joaquin. Hindi na yata talaga makakakain ng asawa. Bumantong hininga siya nang ailapag niya ang tray sa side table. Tiningnan at kinumutan ng asawa saka nagpas siyang mag-shower. Ang bait mo kapag tulog, ano? Sana tulog ka na lang palagi, pilyang sabi niya rito bago tinungo ang banyo. Pero bago ang lahat ay nag-knock on the wood muna siya dahil parang may double meaning ang sinabi niya. Siyempre, ayaw naman niyang ang ibang kahulugan ng sinabi niya ay mangyayari. Kahit balik-baliktaran niya ang universe, asawa na niya ito kaya ayaw naman niyang hindi na ito gigising. Ang sabihin mo ay nai-develop ka na sa kanya. Ngunit tukso sa kanya ng konsensya. Yay! Kinilabutan siya sa naisip. Paanong may develop siya sa isang tipaklong na walang ginawa kundi ang sanjitan at pahiyain siya? No. Hindi yan mangyayari. Inalis niya ang mga agyo sa isip niya sa madali ang pagbabadbad niya sa banyo. Ginhawang-ginhawa tuloy siya nang tinutuyo na niya ang sarili. Nakangiti pa siya nang lumabas. Ay, pangit! Laking gulat nga lang niya nang makita niya si Joaquin na nakaupo sa gilid ng kama. Ang tagal mo, and as usual, ang sama na naman ng tingin. Bakit? Namumula na tanong niya. Hindi pa rin talaga siya sanay na kasama ito sa isang silid kahit na ilang ulit na silang nagsiping. Naiihi na ako, casual nitong sabi sabay tayo. As if on cue, bahagya siyang napaatras sabay ekis sa kanyang bandang dibdib ang mga kamay upang protektahan ang tuwalya. For reasons she couldn't fathom, she was trembling and her heart is pounding hard against her chest. Natigil naman sa paglakad si Joaquin at tiningnan siya ng mas masama. Feeling awkward, madaling tinalikuran niya ito. Mahigpit ang naging kapit niya sa tuwalya. Nagtungo na ang kanyang asawa sa banyo. Nang magsara ang pinto ay kumari pa na siya nang kuha ng damit sa malita. Maluwag na ternong pijama ang kanyang isinuot ng mabilisan. Paglabas ni Joaquin ay bihis na siya. Nagsusuklay na lamang siya. May pagkain dyan. Kumain ka muna, aniya nang makita niyang hihiga na ulit ito. I'm not hungry, simpleng saad nito at humiga na padapa. Baka gusto mo ng kape ng kahit mainitan man lang ang sikmura mo. Nakapikit na umiling pa rin ang asawa. Hindi na siya nagsalita. Hinayaan na lang niya. Itinuloy na lamang niya ang pagsusuklay sa kanyang buhok. Nang hindi na masyado basa ay doon lang siya tumabi rito. Maingat siyang humiga patagilid, paarap kay Joaquin. Pinagsawan niya ang sarili na tinitigan ang gwapo nitong mukha. Wala siyang bahala dahil tulog naman na ito. Lying peacefully in sleep, Joaquin's harsh features soften. Para itong hindi makabasag pinggan na binatilyo pala kapag ganoong relaxed at hindi nakakunot ang noo. Ang swerte niya talaga kung iisipin dahil pinakasalan siya nito. Sinong mag-aakala na ang isang katulad lamang niyang galing sa pobreng pamilya ay mapapangasawa nito? Kinilig siyang napangiti ng matamis. Salamat sa kanyang engagement ring dahil nakilala niya si Joaquin. That's part of our deal. Hanggat ikaw ang Mrs. Velasquez, pati pamilya at malalapit sa iyong tao makikinabang, ang paalala nga lang ng isip niya, na sinabi kanina ni Joaquin sa yate. Dahilan upang unti-unti ring nabura ang kilig niya sa katawan at ngiti niya sa kanyang mga labi. Huwag kang assuming, Celine. Ikaw lang ang masasaktan bandang huli, sita na niya sa sarili. Bumaling na siya patalikod sa asawa. She couldn't deny the growing attraction. Na kahit hindi sila lagi magkasundo ng asawa ay mukhang nahulog na nga siya rito, at hindi maaari iyon. Hindi siya maaaring ma-in love sa tipaklong. Kailangan niyang labanan ang damdamin. Kailangan niyang kumapit hanggat may kakapitan siya. Mahirap na sumadlak siya sa pagkakahulog hanggang sa kailaliman, dahil sakit lang ng damdamin ang tiyak na mapapala niya. Kailangang itatak niya sa isip niya na panandalian lamang ang kanyang pagiging Mrs. Velasquez, kaya huwag siya dapat mahulog ng husto. With a heavy heart, Celine fell asleep.